Hello, Aries. Ito na po yung June reading ninyo, no? Monthly reading. Tingnan natin ano ba yung mga paparating sa inyo ngayong month ng June. Sun, Moon, Rising, VR, Cross Watchers. Yan. Okay, mag-ingat about mga kinakain, mag-ingat about health kasi meron ditong sinasabi na related sa iyong health. Again, disclaimer, tarot reading lang ito. Alam ko na wala itong guarantee na totoo or magkakatotoo. At hindi rin po ako doktor. Kaya when it comes to mga bagay na related sa health ninyo, sa professionals lang po kayo pupunta, like sa doktor. Okay? Or espesyalista. Kung naghihintay kayo ng decision, especially galing sa court, or mga legal matters, no, yung mga fina-file ninyo na dadaan sa legal process, legal documents, maaaring meron ng resulta or decision dito, no? So sa tingin ko merong mga maayos dito, maaareglo, ano pa ba? Pwedeng may kinalaman sa mga permit, pwedeng may mga inaasikaso kayo related sa yung kailangan dumaan sa attorney, no? So, ayan, nakikita ko rito, merong mga hearing, may mga pagharap, pag-uusap, pag-aareglo. So, may mga arrangements dito kung ano man yan. Nakikita ko na magkakaroon ng verdict, magkakaroon na ng confirmation outcome, no? Paano man legal process yung inaasikaso ninyo. Meron ding ending, no? So, yung site neto guys, hindi laging may matetepok. Ito ay symbolism. So, ibig sabihin nito, meron ng something na magtatapos, no? Kumbaga, alam mo yun, parang itatabi mo na for good, no? So, yan. Could be, pwede rin naman itong loss or ending. Yung iba pwedeng pagtatapos nga ng legal process. Yung iba dito pagtatapos ng kontrata, no? O iba pagtatapos na ng kung ano man yung magtatapos na yan na ginagawa ninyo, no? Pwedeng mga hinuhulugan nyo, etc. Yung iba pwedeng relationship. Oo. Kasi pwedeng goodbye ending eh. Tapos hindi na siya, alam mo yun, hindi na to, this is something na hindi mo na uungkatin uli. Babalikan, no? The lovers could be a romantic encounter. It could be a date, it could be someone na mamimit mo, magkakaroon ng, it could be a new connection, or pwede naman hindi to bagong person, no? Sabihin, may pagtatagpo, pagniniig, merong mabubuong love, connection. This is an affair, ayan, affair. Uy, Diyos ko, Aries, ano ba to? Ba't dalawang casket? Dalawa, ang lakas ng energy ng ending. Pero kasi talagang minsan, this is about funerals, okay? Hindi palagi. Kasi ayaw ko natatatak sa isip nyo na pag nakita nyo yan, uy, may matsugi, may matetepo, ano ba yan? Nakakatakot, ganyan-ganyan. Tandaan ninyo, bara lang to, wala tong power. Mas may power pa yung pagdadasal. Oo. Basta meron ditong aalis eh. Sabi ko nga, may goodbye, may ending, whether makikipag-break up, whether aalis, or end, no? Kung ano mang situation niya na mag-end. Kasi meron talagang mag-end eh. Lakas ng energy, dyan ko ilalagay. Something na mag-end. Sabi ko nga, pwedeng yung legal process yung mag-end. Yung iba naman sa inyo, yung bad health yung mag-end. So, pagdating doon, good.
Kasi kung halimbawa, matagal na kayo nagsasuffer tungkol dito sa health ninyo, or a family member or a close person sa inyo, ibig sabihin matatapos na yung pagsasuffer ng person na yun. Pwedeng iigi na siya, alam mo yun. No? Ano na, kumbaga na, makaka-recover na. Babalik na yung good health, pwedeng yun kasi may ending dyan ng bad health eh. Okay? So, healing yun, pwedeng healing. Oh, may mga exciting events na paparating sa iyo. Yung isa na exciting dito, yung may pagtatagpo. Ayan, no? Date, pagtatagpo, ewan ko, pagkikita, char. Si lovers, eh. Oo, merong good news dito. O, pwedeng new opportunity, pwedeng may mga bagong projects, bagong opportunity, bagong sisimulan, particular sa business. So, iba baka magsisimula na kayo ng ng negosyo ninyo, no? Kasi nga makikita ninyo na pwedeng may opportunity doon sa negosyo na yon or investment kung ano man yan. At merong success, ayan. O, Tower card is about success. Itong success na ito, hindi ito yung success dahil sinuwerte ka lang. Ito yung success na pinaghirapan mo. Ayan, success with effort. Kaya kung magiging masigasig ka, persistent, disiplinado, masipag, alam mo yon, most likely, merong success para sa'yo ngayong month ng June. By the way, maraming salamat po dun sa mga bumabalik-balik para manood ng readings ko, dun sa mga nag-subscribe, nag-follow. Kung gusto niyo ng private reading sa akin, dumiretso po kayo sa aking official FB page. May check sa dulo, Meta Verified. Kayo po ang mag-PM. Hindi ko po kayo i-add friend, hindi ko po kayo i-message. Yung po yung mga fake. Sa lahat ng platform, mag-ingat kayo. Okay? So, sa ngayon, yung FB page ko nasa 299k followers na siya. Paalamin ninyo kung legit ba yung kausap ninyo. Kasi hindi po ako magme-message talaga, hindi po ako magpe-friend request. Kahit kailan, hindi. Simula noon, hindi ako ganoon. Kaya kayo mismo ang mag-message sa akin doon. Okay, banggitin ko yung mga signs na lumalabas sa cards. Merong Aquarius energy, Leo, Taurus or Libra. Move ko lang tong cards ko. Libra, strong energy ng Libra, Aquarius, Sagittarius, Gemini. Lakas ng Aquarius, no? Aquarius, Libra, malakas Aries. Sa bottom mo is the Ten of Wands, Sagittarius again. So, sabi ko nga, meron na talagang malapit ng magkaroon ng completion or pagtatapos. Okay? In general, pwedeng sa relationship mo, pwedeng sa ibang bagay, si general reading ito. Ayan, no? Andito na talaga ito, yung casket. Ending, pamamaalam, aalis, no? Ito kasing 10 is accomplishment, ending. So, malapit na. Meron ka ditong malapit mo ng masungkit na tagumpay. Meron ka ditong malapit mo ng matapos na trabaho. Or project, kung ano man yung magtatapos na yan. Yung iba, pwedeng malapit na matapos yung paghihirap, no? Kasi ito yun eh. Ito yung card ng oppression eh. Ito yung card ng pagiging overburden. So, sa tingin ko lang, may paggaan. Malapit na yun. At saka sabi ko nga yung iba, if you're suffering about sa health problem, sabi ko nga maaaring yun din yung mag-i-end. So, matatapos na yung mga panahon na nag-i-struggle ka. Whether sa health mo yan, sa mga
bayarin, kung ano man itong mga pabigat na to, or responsibilities na to, or burdens. O, diba? Sabi ko nga, parating na ang Wheel of Fortune. So, hindi lang pagtatapos ng mga mahihirap na sitwasyon. And dito na rin yung magandang pagbabago, pagpihit ng Wheel of Fortune. This time, yung Wheel of Fortune is naka-upright sa'yo. So, ibig sabihin, ito na yung, mga panahon na magiging okay na. Ito na yung mga panahon ng opportunity. Kasi umiikot uli yung wheel eh. So, maliwanag dito yung mga positive changes. Meron ditong something na mababaliktad yung situation, no? This is also an indication ng new cycle. It could be a new connection, it could be a new contract, it could be panibagong simula, no? Basta merong kaakibat na good fortune to, alam niyo naman yung Wheel of Fortune. Ayoko kasi laging sabihin yung swerte, kasi baka mag-rely kayo lagi sa swerte. Hindi naman totoo yun na ang lahat ng na-achieve natin is tungkol sa swerte. Majority ay tungkol sa kasipagan, sa efforts, hindi yung swerte lang, no? Kung sinasabi man nila na siniswerte ka, ibig sabihin, itinakdaan ng langit sa'yo yun. Hindi ka sinwerte, binless ka ng langit, kaya ka nagkaganon. Kasi nakita niya na deserving ka, nakita niya na mabuti ka, nakita niya na nagsusumikap ka. Okay? Yun ay pananaw ko. Ngayon, with the 5 of Swords reversed. So, nakikita ko dito after ng defeat, after ng loss, kasi may loss eh. After ng defeat, after ng loss, you will rise up again, Aries. You are like a phoenix from the ashes, na kapag katapos mong matupok, no, ma-burn, ng mga pagsubok, ng mga paghihirap, nakikita ko na you will rise again. Sabi ko nga, parang this is a rebirth actually for you. Although wala naman ako nakikitang death card dito, but these 2 cards is enough para sa akin na sabihin natin merong major transformation and also the appearance of Wheel of Fortune. Para sa akin, yun ay sapat na indikasyon na magkakaroon ng major transformation sa'yo. Okay, when it comes to ang isa pang nakikita ko dito, Aries, sa tingin ko hindi ka magpapadala basta-basta sa excitement mo. Although meron talagang something exciting na mga paparating sa'yo, no? Alam mo yun, sa tingin ko parang with the Page of Wands reverse, instead na magpabudol, ayun, sabihin na natin. Parang instead na magpabudol ka, magpadala ka sa excitement mo, hindi. No? Siguro sa tingin ko magiging magiging wise ka, magiging cautious ka. No, pwedeng sa romantic 'yan, pwede rin namang sa ibang bagay. So nakikita ko na unti-unting nababawasan ng toxicity sa buhay mo, no? Ayan, or maybe ito yung indication na you are, sabi ko nga, mas wise, na hindi ka na papatol or magiging impulsive about something, especially sa mga toxic na tao, toxic situations. Mas magiging wise ka sa kung sino at alin yung paglalaanan mo ng energy mo. Okay? So, nakikita ko itong month of June is less toxic, less complicated, no? Less ang mga problema, hassles, or conflict para sa inyo. Kumpara siguro ng month ng May or sa mga nakaraan. So, nakikita ko meron ding mga away-away dito, mga conflict na pwedeng maayos. Sabi ko nga, merong
Meron ditong parang decision, areglo, peace talks, alam mo 'yun? Pakikipag-ayos, kasunduan. So nakikita ko may mga especially sa mga legal. Tsaka nakikita ko yung energy mo hindi ka ganun ka-pressured na maki-compete. Actually, baliktad si Five of Wands mo. So, instead na makipag-agawan ka, makipag-unahan ka, nakikita ko na mas confident ka. Hindi ka, ayaw mo ng mga petty-petty chorba, ayaw mo ng mga drama, toxicity. At you will easily walk out doon sa mga ganong klaseng situations this month. No, you will avoid those kind of low vibe energy, toxic situations or people. Kaya lang nga nakikita ko dito parang yun nga, hindi ka ganun ka-motivated. Hindi ka ganun ka-motivated, kaganadong kumilos, magtrabaho. So sa tingin ko, maybe this month, less yung output mo. Baliktad si Empress. Okay? Pwede kasing nawawalan, pwedeng, alam mo yun, hindi ganun ka-juice, kadaming creative juice ang lalabas sa'yo ngayong June. So, ibig sabihin, pwedeng may mga creative blockage, no? So, nakikita ko lang na maaaring hindi ka ganun ka-pushed para mag-create, magtrabaho. So, nakikita ko less yung output pagdating sa ganun. Oo, kasi nakikita ko pati dito sa Emperor reverse mo, kulang ka sa kulang ka sa force, kulang ka sa determinasyon. By the way, Empress and Emperor, divine counterparts, or mag-asawa, energy. Power couple, energy. Pero ang nakikita ko dahil pareho silang baliktad, pwedeng nagka-clash sila. So, ayan, kung meron ka mang kakonect, kakilala, na related dito sa reading mo, sa sitwasyon mo, pwedeng ikaw yung isa dyan, no? O pwedeng mga magulang mo yan, or pwedeng asawa mo yan, kasi ito yung sign ng mag-asawa, nanay, tatay eh. Basta couple yan. Power couple sana to, kaya lang ang nakikita ko, dahil baliktad sila pareho. Pwedeng hindi nag-work yung partnership, yung connection, no? Pwedeng sabi ko nga, merong some kind of clash na nangyayari. Wow, meron ng mga magagandang manifestation sa'yo dito, Magician. Sa tingin ko, ito yung mga exciting na mga paparating sa'yo. Sa tingin ko, ito yung may kinalaman sa good fortune, opportunities, positive na mga changes na paparating sa'yo. Ito na yung pagpihit ng wheel, no? Sa tingin ko, nagmamanifest na yan. Or maybe, meron talagang transformation. Kasi by the way, si Magician nga pala is transformation din. It could be na merong sitwasyon na kaya mong baguhin Aries Kasi si Magician, di ba? Kung ikaw si Magician, ibig sabihin, meron kang kakayahan na i-manifest yung gusto mo. Di ba yung sa mga Magician, pag nakakapanood tayo, yung hat, biglang may mahuhugot na rabbit, or yung apple, biglang magiging flower, di ba? Yun So, ang nakikita ko rito, kaya mong i-transmute, kaya mong i-transform kung ano man yung bagay na yan, situation na yan. Sa kung ano yung gusto mong pagbabago. Kung ano yung gusto mong maging na yon, yung bagay na yon. So, meron kang ganyang power this month, no, na magano ka, baguhin. Kaya lang nga, nakikita ko dun, sabi ko nga, parang hindi ka ganado, kumilos, hindi ka ganun ka-inspired, or parang pagdating sa ideas, pwedeng kinakapos ka. Kaya sabi ko, hindi ganun karami yung output mo this month, no? Pero pwede Actually, pwede mo pang ma-transform tong situation mo with the Magician.
So, nakikita ko dito, meron ding mga delays with the 8 of Wands reversed. Whether ito ay sa mga transactions na gagawin mo, whether ito ay sa pagta-travel or pakikipag-communicate, no? Kasi baliktad si Page of Wands, baliktad din si 8 of Wands. So, sa tingin ko may something na magkukos ng pagbagal or delay kasi baliktad, no? Pwedeng bumagal. Okay? Kaya kung halimbawa, meron kang mga projects, instead na mapabilis, kung ano man yung project na yan, trabaho, sa tingin ko, pwede ngang bumagal. Alam mo, may mga bagay dito, whether you like it or not, Aries, kailangan mo nang harapin. Kailangan mo nang asikasuhin, or kailangan mo nang tapusin or i-cut off. Dito. Oo. Kailangan mo nang i-deal with yan. Stop procrastinating, stop avoiding. Kung kinakailangan mo nang harapin yan, harapin mo na yan. Okay? And by the way, star card, ito ay sign na may pag-asa sa kung ano man itong gusto mong mangyari, gusto mong ma-achieve, no? Ito ay ito yung advice na maging positive ka lang, no? Huwag kang susuko kasi nakikita, kumbaga meron tayong natatanaw na star, no? Ibig sabihin, magkakaroon ng kaliwanagan yan balang araw or matutupad din yan balang araw. Hindi imposible na ma-achieve mo yan or matanggap mo. Okay? So, when it comes to your love life, so yun na nga, yung binanggit ko kanina, sabi ko, pwedeng nagkakaroon ng clash sa inyo, pwedeng power couple kayo, pwedeng Taurus, Libra, or Aries, or Aquarius, or Gemini, or Sagittarius. Kaya lang nagkakaroon kayo ng clash nitong tao na madalas nagsasalpukan kayo kasi siguro nga pareho kayong strong personality, no? Pero madalas, nakikita ko naman, sa tingin ko, magkaroon man kayo ng mga clash nito, mareresolve nyo yung mga problema ninyo eh. Kumbaga, meron ditong siya na lang yung magbibigay, magwo-walk out na lang, para lang umiwas na lang sa bangayan, sa arguments, no? Hindi na lang papatol, mas pipiliin na lang umiwas. Kasi nakikita ko rito, pwedeng may mga pwedeng may disconnection, yung iba sa inyo, pero pwede ring magkaroon kayo ng pagtatalo, no? Tapos parang meron ako na-feel na energy na mag-walk out, magdi-disconnect. Kasi parang ang energy dito, gusto nung isa lagi siyang tama, no? So, yung isa na lang yung dito, magwo-walk out, magwo-walk away. Pero nakikita ko din, pwedeng mawawalan talaga ng communication. Yung iba, baka magkaroon ng no contact situation dito. Kasi yung isang energy dito, ayaw niya ng confrontation. So may pag-iwas. May pag-walk out. Ayaw niyang harapin eh. It's either ikaw yun, ayaw harapin o ayaw kanyang harapin. Pero hindi ito hopeless situation. Sa tingin ko, maayos nyo pa tong problema nyo just in case. Magkakaroon kasi dito ng ng pag-iiba pagbabago with the Wheel of Fortune and the Magician. Pwede, nakikita ko dito pwedeng parang may biglang magbabago yung isip or magbabago yung pananaw niya, biglang marirealize, biglang lalambot, alam mo yun, lalambot siguro yung ego, yung pride, no?
Kasi may pagka-stubborn yung Emperor reverse, may pagka-bossy, may pagka-dominant. May pagka-dominant. Yan ang nakikita ko kasi dito pwedeng nawawalan ng alam mo pwedeng nagiging disrespectful, nagiging walang, kumbaga hindi nagiging sensitive yung isa rito when it comes to feelings ng isang person. So yan, nakikita ko, siguro yung magwo-walkout yun yung, siguro siya yung feeling niya na parang nawawalan na siya ng self-respect, no, dignidad, no, parang nababastos na siya, alam mo yun. Kaya siya na lang siguro yung lalayo dito or magwo-walkout. Pero yun nga, gaya nga ng sabi ko, magkakaroon ng disconnection paglayo. Pero nakikita ko na hindi ito hopeless na situation. Tingin ko may pag-asa pa to. Maayos. Okay? So, thank you for watching, babush!